Hello world, hello Philippines. Kumusta kayo? Maybe you want to follow a Cebuana. Ako lang naman po si Rakista J, aka Teacher Rocky ng Cebu. Namasin lang na mapabago ang buhay sa pagba-vlog. Kaya imbitado kayo dito sa page ko. Teacher Rocky lang naman sa gabi dahil rumarakit ako pagkatapos ng aking trabaho as a teacher at Teacher Jovi naman sa araw dahil ay tinatawag tayong na magturo sa isang pinaka-noble na profession. Ito naman tayo sa aking kaganapan ngayong araw na ito. So nagka-camping kami ngayon, nagka-camping kami ng Girl Scout. So ano ba tong history ng Girl Scout? This is founded by Joliet Gordon of Gordon Law ng USA base sa aking research. So ito ay tinatawag na sa Ma'am Joliet ay tinatawag na Daisy, nickname niyan. So nung ano pa siya, nung kapanahunan niya, yung mga babae ay, di ba yung mga unang panahon ay wala talagang mga yung right ng babae as ng voiceless yung mga babae nung unang panahon. Kaya ang advocacy nito ay yung mga babae bigyan ng halaga at may function din sa buhay. Kaya tinuruan ito ni Ma'am Joliet na saing. Ang dami niyang skills na in-offer yung mga hobbies during the World War I ng 19th century, 1912. So yan ang so she also taught them knot tying, mop reading, knitting, cooking, and first aid, while her friends in the military instructed them in drilling, signaling, and camping. So ano ba tong camping? So sa tingin ko, sa pag-intindi ko yung camping is very helpful talaga siya na matuto tayo in times of sobrang gipit sa buhay, lalo na sa merong mga accident, merong calamities. So, sobrang help talaga tong camping na to. So, ang camping din, sa pag-intindi ko is yung pwede ring recreation. Ano ba tong recreation? So, pwede kayong kahit anong gagawin ninyo na mapa-unwind lang yung sarili ninyo. Kung meron kayong pera at gusto ninyong mag-camping, pwede kayo na to free yourself in the urban areas, yung crowded, yung maingay, gusto mo ng lugar na tahimik, so you want yourself to rest, so gusto mong mag-unwind muna, mag-break muna sa sobrang hiktik ng trabaho. So kung hiktik kayo imong trabaho niya, kapoy kay ka, stress kay ka, pressure kay sa imong trabaho, pwede ka mutunga sa bukid, adto ka dito or adto ka sa dagat, magcamping ka, dala kag tent, dito ka matulog. So lahi man gid ang natural resources, lahi ra gid ang natural environment, lahi ra gid ang natural environment, lahi ra gid ang iyang mahatag ngano unlimited ang mahatag sa natural environment. So kung adto ka sa dagat, nindot kaayo kanang relax kay ka, mato sa bukid or something, maglakaw ka, ma-unwind sa imong kaugalingon. So mo free ka sa stress sa syudad, sa city, sa crowded nga places, toxic environment at whatever. So nindot kay na siyang camping, magdala lang kag tent, magdala kag mga pangkaon nga enough nimo 2 to 3 days or pila ka adlaw imong gusto nga mag-camping ka together sa imong mahal sa kinabuhi. Nindot kay na siyang camping, unya di man nato mahilikayan nga naay mga kuan sa simba ko na yung mga trahedya baron. So muna nga dapat ready po ta ining camping, dili ta pwede ini mag-arti-arti. So kung nakita ninyo mga bata mo sa nagi-train sa sila, so kinsa may nagdala ining ato ang camping diri sa kuan sa Pilipinas. So Girl Scout ni siya camping, Girl Scout camping. So gidala ni siya gi-founded ni siya ni Ma'am Josefa Madambalyanes Escoda. Siya was a Filipino civic leader, social worker, World War II heroine, and suffragette, recognized as the Florence Nightingale of the Philippines for her contributions to social work, as she displayed great courage and dedication through her initiatives for campaigning for women's suffrage and as a founder of the Girl Scout of the Philippines. So Girl Scout of the Philippines, founder si Ma'am Josefa Madambalyanes Escoda niya. So usa ka social
worker. So sa iyang early life, no, sa iyang early life, Escoda was born sa Ilocos Norte. She was the eldest of the 7 children of Mercedes Madamba and Gabriel Lianes. Josefa's siblings were Florencio, Luisa, Elvera, Rosario, Purita, and Eurofina. Now, Josefa's nickname was Pepa as a child. So she graduated as valedictorian. So bright gid ni si Josefa, Ma'am Josefa Escoda, no? Kay graduated man siya as valedictorian sa iyang grade school. So naka-founded gid siya, no? So maura gyapon ni Ma'am Joliet Gordon Law sa Amerika nga ang iyang advocacy is makakaton ang mga babae ug mahatagan og dungog ang mga babae, no? So mao ni siya, maura gyapon ang iyang pattern na gihapon ni Ma'am Lianes Escoda sa kalaki ni Ma'am Joliet, no? So as after obtaining her teacher's certificate, she became a social worker for the Philippine chapter of the American Red Cross. So the Red Cross granted her a scholarship as a pensionado to the United States in 1920, where she earned a master's degree in sociology from Columbia University. No? So ingon dali na tayo ni guys. During her free time in International House, she accepted speaking engagements around the United States to lecture about the Philippines to American audiences. So, pirti po da ini si, pirti sa da ini si Escoda. With the formation of the Boy Scouts of the Philippines in 1936, an initiative was formed to organize a Girl Scout organization in the Philippines. So, si Escoda traveled her sponsorship from the Boy Scouts of the Philippines to the United States in 1939. So, siya niya. Muna to, World War II na. Si Josefa Lianes Escoda became the president of the National Federation of Women's Club. So, pirti gini siya, the voice gini siya sa mga babae. To sum up everything, gituduan na niya gihapon, parihara gihapon ni Ma'am Joliet, gituduan niya cooking, night tying, tanan-tanan, no? Muto ang mga babae. Ang mga babae usually is naagita sa balay, ang household chores, kinatuwa, laba, cooking, tahi, tying, unsa pa din na, no? Mao gina ato ang trabaho. Pero karon mga igsuon, lahi na kayo mga babae karon. Kay mo na kusgan na kayo mga babae karon mga igsuon. So kadaghanan sa atong pamilya is ang babae mao na say mubuhi sa pamilya nga, no? Ang kanigong babae taas kanig tolerance, pasensya lang daan kaning babae. Grabe gyud mo pasensya ang babae. Grabe kay ni siya perseverance ang babae, ang paglahutay sa babae, grabe kayo, no? Mao na nga mas prefer gyud ang mga companies, mas prefer gyud ang mga employer nga babae gyud kuhaon. Kay perti kay nimo trabaho nga babae, nya perti kay nimo pasensya, nya mulahutay gyud ang babae. Unlike sa laki nga gamay ra kay ni silang tolerance, no? Dali kay ni silang mupungot, dali kay ni silang mawadag pasensya, unya dili ni sila versatile. Unlike sa mga babae gyud, una karon ang mga babae is voice na po na sa katilingban, no? So dili na siya, dili na kaayo lalaki ang mga, usually ang mga lalaki na house husband ang mga lalaki, dili tanan pero kadaghanan sa ludo kay ko sa mga lalaki nga nagpakalalaki gid sila, nagpakaamahan, nagpakaasawa, no? Kay naningkamot gid sila sa pamilya, wa gid sila ingon nagsalig, no? Di parehas uban nga mga bana, mga partner nga nahimo lang silang pasaway sa katilingban, no? Kay maghubog nya kulatahon pa ang ilang asawa nga gikan sa trabaho. So muna nga usahay kung mobitaw na ilang giingon nga kun ang lalaki irresponsible, so bati gid kaayo ang pamilya. Matud pa nila, a happy wife is a happy life, no? Nindot gid kaayo kung happy ang imuhang asawa. Kay kung happy ang imong asawa, tagad kay na imong asawa, natural man ginang imong asawa, imong partner nga bahay nga tupakon, naa man ginasay mga tupak days, no? So naara na nimo kung panlitan na man joy lalaki nga najoy bana nga, najoy laki nga responsable kay siya, kay katubi daw ni na kuan ko ni drop by ko sa Taluot Argao nga kuan ka ng unsa na sa series stop over sa series. Grabe guys nga tanan kuan na sila, murag mo 60 na sila kapin, pero grabe kay ang laki kay inom kay aron di ka uhawon ya ang bayi is na gulang na gid siya manistil istoryahan, pero grabe kanindot ang grabe kabulahan, no?
So karon wala na choice kay kadaghanan sa katilingban ang mga lalaki kay magsalig naman no. Magsalig naman although dili gid tanan pasayloa lang gid ko pero kadaghanan gid karon gasalig na lang gid ang mga lalaki. So muna ang babae kinahanglan gid nga manuroy og isda, kinahanglan magmanikurista, kinahanglan gid mo trabaho ang babae manglabada asa nga kuan kay ang bana irresponsable, ang lalaki irresponsable. So muna ang mga babae karon panahon na is magnaning gid kaayo, naning gid tanan kay mao na ni sila nahulog nga breadwinner sa pamilya. So nahimo na silang kanang sila na gyud saligan tanan, sila na tanan ang voice, sila na tanan na sa ibang mga asawa sa mga partner mga babae nga dominant sa kaayo, nga demanding sa kaayo na usa na ta din ha no? Kita pwede nga di ta pwede ang mga arte, ta pwede ang mga luya-luya. So kung ang babae kanang isog kay ini siya kasaligan kay strikta kay sa pamilya, kadaghanan pud ini is mga maayo po sila magdala silang mga anak. No, gawas lang katong mga magyambi-yambi nga konsentidor nga mahimo lang sa kung saan nilang anak pasagdaan na lang nila no kay wala sila voice wala sila voice mga hinay ra kayo og ginhawa. So kinahanglan gid kita mga babae labi na yung panahon karong mga panahon na nga isog gid ta kay kadaghanan gid sa atong mga lalaki karon kay mga weak yun ang mga lalaki. So weak sila in the sense of responsibilities although di gid tanan mga igsoon. So kudos sa mga Girl Scout no, kita nimo sila unsa ilang mga activities sa mga bata, daghan kay sila mga activity no. So bahalag pila kalisod ila gining conquer ang kalisod. So kudos kay sa mga babae, sa mga Girl Scout nga na-appeal nato. Ako may estudyante nga ning appeal or all over the Philippines nga ni-appeal gyud ini kay nindot kay siya nga training no. Usa sad ini nga kuan ni Ma'am Juliet Gordon Law og ni Ma'am Josefa no is naagi sila yung mga promises no, i-encourage gyud ang mga bata, ang mga young girls to be faithful, to be respectful, to be diligent, and to be responsible and all various of tanan ng mga batasan nga nindot kaayos nga tanan nga maayo nga himplo. So muna siya gi-encourage ni Ma'am Josefa Escoda. So ingon na siya. So mao ning atong ibuhat sa atong mga bata, nindot kayong ibuhat sa atong mga bata. And of course kung nakita niyo din na digid malikayan ay mga naidugmo na adjud gani tay na sprain. So kuan naman wala naman sad ko as first aid teacher, wala sad ko nagkulang nila og paimanglo nga magamping gyud bahalag di kadaog kay grabe ra gyud ang task kay dinaliay gyud di pwede yung luya-luya. So dinalaganay gyud niya, alert gyud tanan. Sus pagkanindot naman lang gyud ngani na lang gyud unta sige no. Nya na practice gyud sila og kanang being responsible. Kani gud pud ang tao ma-motivate magud ang tao kung naa sila ay madawat. So kani sila kabaw man sila nga naay kani lumba man ni siya, contest man ni siya, so naninguha gid ang mga bata. So nindot kaayo ang training, nindot kaayo ang advocacy ni Ma'am Juliet ug ni Ma'am Josefa no, ang atong founder sa Pilipinas si Ma'am Josefa Lianis Escoda. Nindot kay nga tanan nga ma-reminded ang tanang mga girls nga naa gid tay bili dako gid ta, valuable gid ta sa katilingban. Muna ang inahanglan nga mulaban gid ta sa atong right no. So right gid nato nga ma-responsible ta, right nato nga mo respect, right to be respected po of course no. So kinahanglan kita di kita magpadaog-daog girls, musukol gid ta no, ilabi na sa katilingban nga daghan kay droga, daghan kaayo nga mga kabuang naglaganap ang dautan. So kinahanglan musukol gid ta, di kita magpalupig no. Kung mahimo magkat-on gyud ta, dili lang ang pag-cooking, dili lang pud ang nataying o dili mga karate o mga disiplina nga self defense, labi na gyud ang self defense kay nagrampant ta pud ang atong droga. So mao na siya, tukon lang ta, apatay na ta. So kinahanglan gyud alert to gyud ta mga girls, di gyud ta magpahina-hina. So mo appeal gani og camping nindot ni siya, kinahanglan inyong ginhawa is ligon gyud inyong ginhawa, di ni siya pwede magyambi-yambi diri, pinaspasay ni siya diri no. Kinahanglan smart ka diri, di ka pwede diri nga himi ka diri nga dasmagan ka, matumba ka, madisgrasya lang ka. So di gyud pwede, kinahanglan alert gyud og madasmagan man ka, madisgrasya man ka, ang pananglitan nahadugmo ka, bangon gid ka, dili pwede diri sa Girl Scout ang magpaluya-luya. So nindot kay ni siya nga training. So I encourage everyone mo appeal gyud ingon ani kay nindot kay ni siya nga training mga igsuon, nindot kay ni sa atong mga babata no. Ato ra gyud i-remind nga kung
nga careful gyud nga proper shoes gyud siya, proper naagid tay mga PPEs no para malikaya nato ang disgrasya o mga piang no ang mga injury. So ana na siya kinahanglan nga na careful gyud gyapon ka, pero tinuod nga kinabuhi nindot kani siya nga application guys, nindot kani siya mga igsoon mga parents no sa atong mga bata no nga di magparti-arti, sa atong mga bata nga smart gid sila kay aron ready na sila sa kinabuhi, dili lang for camping, for recreation, but to be a Girl Scout in the Philippines, to be ready all the time, whatever no it might, whatever that whatever circumstances, whatever situations nga maabot sa atong ilang kinabuhi, nga they will be prepared in all aspects of life no, to be thrifty na din ang ato ang financial aspect no, to be responsible no, to naa diya psychological, mental aspect, health as physical aspect, so emotional aspect. So ready na ta dinha no, di kay mahidugmo ta, mahilak na punta, so dapat ligon gyud diri, kusgan gyud ta diri mga girls. So ato gyud ipaglaban natong bandira nga kay kung unsay kaya sa lalaki, kaya sa natong trabahoon no. Ito si Teacher Rocky. Pagpasensyaan nyo na sa aking suot, alangan naman nahon anak ko nyo ako ikapalit o bugas, so 2 days 3 days ra, so okay ra gyapon na. Ang importante busog atong tiyan o ang atong pamilya wala nagutman, mauro gyud na importante, dili ang porma.